Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong tungkol sa mga marami pang biktima na lumapit sa PNP na nag-suffer ng kawalang hiyan sa kamay ni Kibuloy. Pero may sinabi naman dyan ang mga lawyers ni Kibuloy, no? At the same time, meron pong isang mambabatas na merong kahilingan. Ano yung hinihiling niya? Mamay malalaman niya. At muli niya pong binira ang inyong bilasang pusit, Sara Duterte, no? Si Siminet. Okay? So, 3 article po, lahat po ito galing sa Manila Bulletin. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, and advance happy birthday po kay Ate Beth M at Ate Ines Galsote, no? Sila po ay mga September birthday celebrant, no? May God bless you and may God give the wishes, no? Kung ano man po ang inyong hilingin sa kanya, no? Salamat din sa walang sawa niyong pagsuporta, no? Ganon din po, salamat sa lahat ng nakakasama natin sa video premiere at live streaming. Okay, shout out na po lahat sa inyo. So, unahin natin mga kababayan itong unang article mula sa Manila Bulletin. Ang sabi po dyan, more victims detail. Dinitalye po nila yung kanilang ordeal at Kibuloy's hands. Lawyer says PNP planted new victims. Siyempre, lawyer ka. Kailangan mong protektahan ang iyong kliyente. Diyan ka binabayaran di ba? Female minors. Ito, naisama na natin to sa isa nating video, pero dumami pa. As young as 12 and 13 years old. Nakayanan ni Kibuloy yan. Parang mga grade 6, first year high school, were allegedly molested repeatedly by COGIC leader Apollo Kibuloy Manyak through a sweet promise, ito yung ano niya, that a sweet promise that such sexual acts assure them of entry to heaven. Ganun pala yun. Kaya pala may nabasa akong balita na, ano ba yun? Para daw, divine sex. Ayan po, sa politiko isingit ko. Divine sex. PNP shares how Kibuloy allegedly got away with raping minors. Kasi nga, yung kanyang promise na sila ay pupunta sa langit. Mamaya natin basahin kung ito nga yung ano pa, dadagdag natin. Balik tayo sa Manila Bulletin. Divine sex, a promise of you gonna go to heaven pag makipagtalik ka kay Kibuloy. Grabe. Meron bang lalaki? Ay, grabe Yan po ang sabi ng PNP. Citing alleged revelations of more victims. Siyempre, maglalakas loob na ang mga yan. Marami na Spokesperson Colonel Jim Fajardo said the sexual assault also came with the threat that angels of death, ay, ang tindi naman pala mga kababayan, would hunt them down if they would reveal what they went through to anybody. Ay, grabe. Ang tindi magbanta, no? Angel of death. Sino yun? Di yung hitman ni Kibuloy. Ang masama nito, baka after si Kibuloy, yun namang mga padrino niya, ay puta. Sex slavery yun, mga kababayan, ano? The promise of heaven. Si Kibuloy ang naka-heaven dun. Wala kayang nabuntis dyan si Kibuloy? Baka gumamit nga naman ng trust condom. Grabe, ano? Nai-imagine ko, mga kababayan, nandidiri ako. Parang pag ako yung magulang yan, baka kung ano nagawa ko kay Kibuloy talaga sa totoo lang. Oo. Quote, so you could just imagine a minor being threatened of death
if she would break the code of secrecy of her ordeal at the hands of Apollo Kibolok. And these are all children. Binrainwash, tinakot. Paulit-ulit, oh. Molested repeatedly. Hayop, ano? Pedophile lang, gago. Kaya ayaw niyang mapunta dito sa Amerika, takot siya eh. Kasi pag ikaw nilagay dyan sa general population, o sa federal na lang, sabihin mo. Sabi nila, federal crime. Maski na sa mga federal preso, pag nalaman nila, pedophile ka, child molester ka, pido ka o whatever. Tama ba yung pido? Ano ba yung pido? Yung, di ba sa panglalaki yun? Di yata tama yung term. Sa'yo rin naman. Child molester ka? Child predator ka? Lalo na babae? Sabi, tulad na sinasabi ko sa inyo, whether ikaw ay gagawing laruan, gagawing kang manyika, or makikipagkita ka na lang sa tatay mong si Satanas. Biruin mo, sinasabi pang angel of death. Mga bata to Sinong paniniwalaan nyo? Si Kibuloy? O yung bata? Ang bata hindi magsinungaling yan eh. Saka naranasan nila Kilala nila kung sino yung rapist nila. Tapos sasabihin ng lawyer ni Kibuloy, nag-implanta ng mga bagong ebidensya. Ba't hindi nyo kausapin yung biktima kung totoo hindi yung sinasabi nila? I just don't know if these angels of death are literally goons of Kibolok or it's just a figure of speech to threaten the children. This will all part of our investigation. Fajardo said that based on the allegations of the victims, the sexual assaults were repeatedly done and allegedly each children are being scheduled to meet Kibuloy. Siguro ika nga nila, kung may sakit at may PMS, hindi pwede. Di pa kawawa naman Naawa ko sa mga babae na yun, biktima na yun. Paano na ang buhay nila? Paano sila makapag-asawa? Yung order na sinapit nila. Di ba? Meron akong naglalagas yung aking Ay, nako. She added that all the children are being indoctrinated first by the inner circles of Kibuloy and later being prepared before they were presented to the religious leader. Hayop ka, Kibuloy. Hayop kayong mga tumulong kay Kibuloy. These were done repeatedly. A certain minor is for Monday, another is for Tuesday, meron siya. Wednesday and so on and so forth. You can just imagine 12-year-old kid, I don't know. Naaawa rin si Fajardo. Imagine ninyo. Picture it out. Diba? I-picture out ninyo. Diba? Wala rin masabi na si Fajardo because of the heinous, the severity, the gravity of the crime. Grabe. PNP Chief Marbil said earlier that a number of children and parents sought police assistance during the 16-day operation. Ito na nga po ito, mga pababayan. Ano ang sabi ni Mark Tolentino? Ito yung lawyer ng SMNI Sabi niya, Lawyer Mark Tolentino hit back at the PNP on the latter's claim that it discovered more sins by Kibuloy. I'm sure they're planted. Sure daw siya. Sure daw siya. Marbil, sigurado tong lawyer ni Kibuloy. Si Mark Tolentino ng SMNI. I'm sure they're planted, manufactured. Let them prove their case before the accused is presumed innocent. Ano naman ang problema mo? May mga biktima nga Allegation is not equivalent to guilt. Tolentino. Sinabi nga nila allegedly. Ba't sinabi ba nilang guilty na si Kibuloy? Ang sinabi lang nila, marami pang biktima ni Kibuloy ang lumalabas, ang lumalapit sa kanila. Paano mo, may sinabi ba silang guilty na? Ikaw lang nagsabi nun. Para sa'yo, si Kibuloy ay kind and humble. He's like an ordinary person when you speak to him but full of God's wisdom. Even Satan did that also. Even Lucifer disguised as a very kind and humble man. He knows the word of God. Pero ano siya? Predator. Yung mga akala mong hindi makakurot, hindi makahawak ng kamay, sila ang mga predator. Kasi they have that twisted mind. Kaya wag mo kaming paunlakin ng ganyan. Alam na namin yan. Even at 1%, Pastor Kibuloy is not capable of doing that. So all these allegations are fake. So I hope that we give Pastor due process. Kaya nga, ano bang sinabi ng pulis? Ikinuwento lang naman ng mga biktima, di umano ni Kibuloy. Sinabi na ba ng pulis na guilty siya? Ikaw lang nagsabi noon.
Haharap at haharap sila si korte, magkakaharap sila. At magkwekwento ang mga biktima niya na puro babae. Now the question is, can Kibuloy look into their eyes while they are telling a story? Their experiences, their repeated abuse committed by your allegedly. O tingnan mo, allegedly pa ako. Kasi presumed innocent until proven guilty in the court of law. Di ba? Kailangan talaga, maumpisa nyo na to, paspasan nyo na para malaman natin kung ma-extradite dito si Kibuloy. I'm hoping he will get extradited here para malaman niya. Yung puwet naman niya ang butas-butasin. Baka hindi lang puwet. Ngayon, meron pong isang mambabatas na taga Maynila ang may sinabi. No? Sabi niya sa Manila Bulletin, uproot Davao Mafia that allowed Kibuloy to flourish. Ayun. Sino nagsabi niyan, ha? Gago yan si Kibuloy. Naghari-harian siya. Sabi na, hindi naman siya political ano pala siya? Ba't siya nakakabit kay Duterte? An alleged Davao Mafia allowed for the likes of fugitive Pastor Kibuloy to have his way in the city. So much that he even managed to build an underground facility for himself. Ito po kailan ba ito binalita? Nung September 7. Nung bago ba nahuli to si Kibuloy? Tas, claim Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano who called on the government to dismantle and uproot this mafia-like system and gave the way for the immediate arrest of Church King Kojic leader. Those underground processes could not have been built without the acts of commission and omission of government offices, private entities, and individuals. Kasi nga, ang lakas ng hatak kapit ng Duterte at Kibuloy. Sila yan. Mafia yung mga yan. Diba? The outspoken veteran researcher at the same time suggested that there must be some sort of general cleaning should get underway soon to wash away the systemic corruption that allowed Kibuloy to flourish. Correct. Diba? Tama po yan. Ito pa sabi ni Valeriano. There should be a thorough inventory of guns, ammunitions, explosives, and dangerous chemicals in the possession of individuals in Davao City. Any and all illegal pogos, and fake BPOs in Davao City must be raided and dismantled. Puntahan nyo na yan. Lahat yan. No, baka yan, alam nyo na kung sinong pinuno dyan. Puntahan nyo po. May mga fake BPOs pa pala. Bakit alam ni Valeriano yan? Siyempre, may intel. May mga pogos. Baka may sex den pa dyan. Alam nyo naman manyak yung si Tandang Duterte, di ba? Sabi niya nga, patay na nga sana. Shit, ako na lang nauna. Gago. Parang walang anak na babae, no? Dalawa pa man din ang anak niyang babae. Ito po, yung last article natin. Anong sabi pa ni Valeriano na naman? Valeriano blast BP Duterte anyo. She believes in her own lies. Kasi nga, narcissistic personality disorder. Siya lang ang naniniwala sa kasinungalingan niya kasi nga tuwang-tuwa siya dyan. Pag hindi siya makagawa ng kasinungalingan, mukhang mababaliw siya. Yun. Psychopath di ba? A master deceiver who believes her own lies. Ayan po ang sabi ni Representative Valeriano. Yan, the unsavory description of Pusit following her latest tirades on the House of Representatives when it comes to the budget process. My own takeaway, the Vice President is now on the defensive because our criticisms are opening the eyes of the people to the reality that the Vice Pusit is a master deceiver who believes her own lies. Ay, naku, ang tapang, scanting talaga, no? Talagang sinabi ng katotohanan, mga kababayan, kaya yung mga tanga pang naniniwala sa Duterte, tanga na lang talaga kayo. Talagang sumasamba na lang kayo sa demonyo. She believes on her own lies. That's a narcissistic attitude. Let her believe her own lies, but she is no longer fooling the people. That is why she is on the defensive now. Her tantrums during the last OBP budget hearing were a disaster for her. That is the truth. She did the damage all by herself. Correct! Tama yun, mga kababayan. Diba? Ang galing ni Representative Valeriano. Kala nyo kasi mababraso nyo ang mga mambabatas. Hindi po. Mga gunggong kayo.
'Di ba? O ayan po mga kababayan, no? So kung ano pong masasabi ninyo. Marami pa pong mga biktima ni Kibuloc na mga minors ang lumalapit sa pulis nagkikwento. Pero yung kanyang mga lawyer sinasabi, planted daw 'yon, no? At wag kaagad husgahan ng pastor, mabait daw siya. O, gago. Kayong mga lawyers na Kibuloy, mga FU kayo. Sana hindi na kayo pinanganak, mga hayop kayo. Kayo pa ang instrumento ng kasamaan dahil naniniwala kayo sa bulaang propeta. O ayan, namnamin ninyo yung mugshot niya. O ayan, namnamin ninyo itong animal na ito. Tirador ng mga bata, hayop ka. Sana pagpestahan ng puwet mo sa bilangguan, hayop ka. Pumunta ka dito, Kibuloc, para malaman mo yung hinahanap mong langit. Ikaw ang lalangitin dito. Baka langawin ka na din sa susunod, hayop ka. Di ka naawa, no? Mismong mga minor na biktima mo nagkwento. Baka hindi lang yan, di lang sila 12 anyos. No? Pag nakitang maganda, tigas etit si gago. Hayop, di ka ba naawa? Habang, ay, hindi ko ma-imagine. Kaya nga si Colonel Fajardo, wala nang masabi dahil she cannot even fathom. No? Habang ini-imagine mo, kinekwento ng mga biktima sa iyo yun. Imagine ninyo. Di ba? If that is your own kid, what you gonna do? Kung anak nyo yan, pinsan nyo, pamangkin ninyo, kapatid ninyo, yung ginagawang gano'n ni Kibuloy, okay lang kasi binibigyan kayo ng pera ng tulong ni Kibuloy. Pero what will be the effect of that to the child? Anong klaseng magulang kayo? Anong klaseng kamag-anak kayo? Wala kayong pakialam? Kasi tinutulungan kayo ni Kibuloy? Okay lang na isacrifice yung anak nyo? Yung ba ang sabi ng totoong Diyos? Hindi kailangan ng Diyos ng sakripisyo ng yung buhay na tao dahil ginawa na yan ni Christ. Ang kailangan ng Diyos ay isang papuri nagmumula sa puso ninyo, hindi sa tao. Hindi yung sa tao, kayo sumasamba. Kung si Kibuloy sinuturing yung pastor, ginagamit lang siya ng Diyos. Pero hindi siya gagamitin ng Diyos sa kasamaan. Ayaw ng Diyos yun. Dahil ang Diyos ni Kibuloy ay si Baal, si Satanas. O yan kayo. No? Demanda kayo kung gusto ninyo. Pero yan ang katotohanan. Base na yan sa salaysay ng mga biktima, hindi kinaawa, mga gunggong kayong mga lawyers, mga animal kayo. Sama-sama kayo, birds of the same feather kayo, mga FU kayo. Diba? O ayan, pati si Representative Valeriano, no? Pinagsabihan na. I-dismantle nyo daw po yung Davao Mafia. Kailangan yan. General Torre, no? Kung pipwede ka dyan. Saka si Tamil Mil, pinagsabihan po. She is the one only believing on her own lies. Ganun eh. Narcissistic Personality Disorder, NPD. Antisocial Personality Disorder, ASPD. Meron pa yung isa, nakalimutan ko. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.